si Wawaw Builders, pangalan na si Arevalo, ginisa ni Erwin Tulfo, mga kababayan, no? At sinasabi pa nga dito ni Senador Erwin Tulfo na kapag napatunayan namin na nagsisinungaling ka, may paglalagyan ka. Alright, malamang magsisinungaling po talaga itong si Arevalo para lang po ito makalusot. Ang tanong na lang natin dito, saan ba ito ilalagay? Kasi sabi ni Erwin Tulfo, may paglalagyan ka eh. Diba? Maliwanag po mga babayan na mukhang nakaready na yung paglalagyan dito ni Wawaw Builders Arevalo dahil sa mga katiwalian na ghost project na nangungulikta sila sa DPWH tapos walang proyekto na ginagawa. Diba? Pagkahindot kayo. Ibig sabihin mga kababayan, itong kasi si Arevalo ay ito po yung lalaki na umiiyak na I invoke my right against self-incrimination. Ito mga pakinggan muna natin mga babayan itong si Arevalo kung paano magpalusot ito. Excuse me. Tuloy natin. Mr. Arevalo, are you here? From Wawaw Builders. Yes, my honor. All right. Ano pangalan ng asawa ninyo? Jessica po. Jessica Arevalo po. Arevalo. All right. Saan po nagtatrabaho si Jessica Arevalo? Tumutulong po sa amin sa ano po, sa construction din. Saan po? Tumutulong po sa construction namin, sa Construction. pagpapatakbo. Hindi po ba siya Buti na lang mga kababayan na itong asawa niya tumutulong sa kontraksyon. Hindi katulad kay Hernandez, Bryce Hernandez, na empleyado ng DPWH. Yun talaga mas matindi mga kababayan, ba? Siyempre, kung asawa mo na sa loob ng DPWH, kahit wala kang alam, talagang magiging kontraktor ka talaga. Siyempre, sa laki ng kita pa naman dyan, di ba? Pero mo, empleyado lang ng DPWH yung asawa ni Bryce Hernandez, pero nakabili ng mga tag 30 million na sasakyan. Magkano lang ang sahod ng kanyang misis sa loob ng DPWH? 70,000? 65,000? Tapos yung binibili na sasakyan, 30 million. Tapos itong si Hernandez, billion pa nga raw ang pinapatalo dito sa casino gabi-gabi. At hindi lang yan. Baka kamo may mga ano pa yan, may mga chikas pa yan. Tuloy natin to. nagtatrabaho sa District Engineering Office ng First District ng Bulacan? Hindi po, Your Honor. Are you sure? Yes po, Your Honor. Hindi siya kilala ni Henry Alcantara? Hindi siya napupunta sa office ni Henry Alcantara? You better tell me the truth, otherwise madadagdagan yung bagay. Masaya siguro kayo kung marami kayo sa ibaba. Tell me now. Opo, Your Honor. Ang pagkakalam ko, para po dun sa, kasi may mga project din po kami na ginagawa. So nakakausap na misis mo si Henry Alcantara? Tama? Di po siguro Your Honor. Siguraduhin mo, bibigyan kita ng pagkakataon, balikan kita because may mga may nagsasabi sa akin na nakikita, inutusan si Jessica Arevalo, ni Henry Alcantara pumunta sa mga bangko. Bakit? Hindi mo alam yon? Hindi po talaga, Your Honor. Bibigyan pa kita ng pagkakataon mamaya-maya to pag-isipan yung mga sagot mo. Alright, Mr. Alcantara, do you know Jessica Arevalo? Yes po, Your Honor. Kilala mo? Opo. Ano pagkakilala mo sa kanya? May project din po siyang napadalo doon na ginagawa po sa district po namin. So, okay. So, kaya kilala mo siya, nakikita mo siya. Na nakikita po at kilala ko lang naman po, Your Honor. Hindi mo nakakatransaksyon. No, Your Honor. Alright. Mr. Arevalo, kailan po itinatag ang Wawaw Builders? Kumuha po ako ng DTI noong 2017. Anong year po? 2017 po, DTI. 2017. Sino 2017 mga babayan, panahon ni Digong. Maliwanag po ito na nagsisinungaling ito si Arevalo. Kung 2017 po kayo nag-umpisa, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 taon. Sino ang kumita at sino ang nakinabang nung panahon ni Duterte? Kung ito ay 2017. Si Diskaya 2016.
si Arevalo 2017. So lumilito na po mga babayan paunti-unti ang katotohanan na panahon pa po ito ni Digong ay lumaganap na po itong mga flood control corruption. Ang tutumbukin na lang dito kung sino-sino ang nakinabang. Po mga opisyal ng Wawa Builders. Sole proprietorship po yun, Your Honor. So, ibig sabihin, ikaw lang. Opo. Bago po pumasok kayo sa construction business, ano po ang trabaho ninyo? Liaison officer na po since 2010 po. License officer saan? Ano po sa company po ng ninang ko. Anong pangalan po ng company? Yun po sa Rosan Builders po. Ano po? Rosan Builders po. Rosanville. Magkano po ang sweldo doon? Mr. Ah, Arevalo? ano po, 15 po. Ha? 15 po. 15,000. Nung tinayo mo ang Wawa Builders, kung ikaw talaga may-ari, magkano ang pinuhunan mo dyan? 9M po. Yun po 9M. yung mga na hiniram po namin sa mga kamag-anak, Your Honor. Okay. Nung ikaw ay liaison officer, sino directly ang boss mo? Wala po, Your Honor. Wala kang boss nung ikaw ay liaison? Ay, sorry po. Yung sa Rosan Builders po. Sino nga directly ang boss mo? Sa Rosan Builders po, si ano po, Vicente Mendoza po. Vicente Mendoza. Okay. Then, ang tanong natin, magkano pinuhunan mo ulit? Hindi 35 million, 9 million lang sinasabi mo? O yung worth ng shares mo ngayon dito sa Wawa? Yung 2017 po, Your Honor, yun po yung 9 million na capital po namin. Kaya nga, umabot ng 35 billion. Anong year po yun, Your Honor? Ba't ako tatanungin mo? Kaya nga, ikaw ang nakakaalam ba? Yung po yung, Your Honor, yung nag-ano po kami, yung nag-file na po kami sa corporation po. Kaya nga po, saan po na kung yun nakuha? I mean, maaari mo ba bigyan kami ng listahan kung kani-kanino ka humiram ng budget, ng pera, para Correct. maipatayo mo kumpanya na ito? May mga loans po kami, Your Honor, sa bangko. Lahat ng loans, siyempre, may mga resibo naman yan. Kung kanino iniram, pangalanan, piniram kay tito, tita, di ba? Lahat. At siyempre, tatanungin din yung mga tita mo kung may kakayahan ba yan magpahiram o wala. Di ba? Baka mamaya, lahat na imbestigan, mamaya may mga ginagawang kababalagan. Ano ba ang isumite sa komite na ito kung sino-sino yung mga bangko na yan? Dahil magtatanong po kami, pag ikay nahuli namin, may pagkalalagyan ka. Yes po, Your Honor. Magkakilala ba kayo ni Engineer Ernie Bagaw? Ano, Your Honor? Ano po? Hindi po, Your Honor. Sigurado ka ha? Yes po. All right. Well, Mr. Chairman, I would yield to Senator Aquino. Nahihirapan ka bang makatulog? Ayan mga babayan, tama po yan. Para sa akin, tama po yun na, dalawang dun, purpose. Kailangan na isumite ni Arevalo kung kanino siya nang hiram ng 9 million. Diba? Kung sa kamag-anak, patunayan. Kung sa bangko, patunayan. Diba? Para magkaalaman kung talaga bang nagsasabi siya ng totoo o hindi. Kung wala na mga tinatago na patunayan niya, wala siyang kasalanan doon. Ibig sabihin, totoo na mayroon niya kakayahan magpahiram itong kanyang mga kamag-anak. Diba? Yan po yan mga babayan. Sayang lang kasi siyempre, tatagal pa yan. Ika-4 na pandinig na yan eh. Sana bilis-bilisan nila konti para diba, mapanagot ang dapat mapanagot mga kababayan dito sa flood control na ito na sobrang talamak po talaga ang nakawan sindikato talaga mga kababayan.